Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ako po ay merong pagbibigyan isa sa inyo na request bago po tayo sa ating first reading of the day. Bibigay po ako ng po ang nakikita ko per zodiac sign, ano po ang gagawin natin, So, sige po, tingnan po natin muna ano po ang makikita natin per zodiac sign. Simulan po natin sa Aries. Pero saglit lang po, hayaan nyo lang po muna akong magbalasa, para po, ayan. Okay po. Aries, mahal niyo pa rin po ang isa't isa, pero dapat daw po ay kahit papaano tanggapin niyo po yung masasakit na nangyari sa inyo. Both of you po, pareho po ay hindi daw po perfect ang relationship. Huwag niyo daw pong hanapan na maging perfect at yung hindi ka masasaktan. Kailangan mo raw pong tanggapin yung shortcomings. Yun nga lang po ay kailangan mo rin lagyan ng boundaries, kung hanggang saan lang po ang kaya mong tanggapin o itolerate. Magiging masaya po kayo kung magkakaroon po kayo ng kapatawaran sa isa't isa. Sa totoo lang po, mahirap pero sa nakikita ko po, meron po ako nakikitang recovery and clarity. Pwede po mag-improve yung inyong samahan kung tatanggapin lang po ng partner nyo o ng isa-isa sa inyo yung mga pagka-clash nyo ng interest at mga kasalanang nagawa po sa huli. Nung mga huling nagawa, kailangan nyo daw po mag-move on dito. Kailangan nyo tanggapin na kung kayo ay mag-aayos, na ang relationship ay hindi perfect, nagkakamali ang bawat isa, pero sa totoo lang po dun po sa mga nasaktan ng sobra at niloko, meron pong critical stage dito na wag mo naman daw pong i-overdo yung pagtanggap sa kanya na parang kahit hindi magsisi, patawarin mo yung kumbaga hindi pa nga humihingi ng tawad ay oo ka na. Kailangan mo rin daw po siyang turuan kahit papano ng lesson na ikaw daw po ay nasaktan, at hindi daw po ganon kadali para sa'yo at sa partner mo na walang maging tension. Lagi po kayong nagka-clash ng interest o tension kahit mahal niyo po yung isa't isa. Kasi yung partner niyo po is most of the time ay ayaw pong magpatalo, Pero kahit po sa pagmamahal ka niya, nakaramdam din po siya sa iyo ng cold heart, at mixed emotions po siya sa pakiramdam niya sa iyo. Kaya sa totoo lang po, kailangan mo rin pong tanggapin minsan paano at yung mga naging pagkakamali mo tulad ng pagtotolerate ng sobra-sobra. Yan po ang nakikita ko sa ating Aries, Kailangan mo po na lagyan ng boundaries ang sarili mo pagdating din po sa pagmamahal, Ayan po ang message sa iyo sa araw na ito. Ngayon punta po tayo sa Taurus, May nakikita po akong negative scenarios na nagbigay sa iyo ng sobrang sakit, kailangan mo rin daw po na magkaroon ng, if there's a need to change, yung mga negative thoughts mo po kasi is parang laging kinakain ka ng negative thoughts mo. Halimbawa, yung mga nagawa niya po ay somehow nagbigay sa iyo ng matinding trauma, at biggest hindrance para sa iyo na magmahal muli, or meron ka pong hindi ka po nag-heal from your past na sakit sa pakiramdam mo, Somehow, yung mga negative scenarios na nangyari between you and your partner, nagkaroon po ng actual na sugat sa puso mo na hanggang ngayon ay hindi mo po matanggap-tanggap. Bakit nangyari sa inyo yung ganong senaryo? Bakit nagawa niya yun sa'yo?
ang pakiramdam mo po, binuhos mo lahat sa kanya. Ayun, bigla po siyang nagbago sa isang iglap, no? Para po siyang naging biglang makasarili at hindi mo po alam kung ano po yung kanyang status ng pakiramdam sa iyo ngayon, ano? Masyado ka pong nasaktan, naging makasarili siya. Actually, hindi mo po ma-imagine na kaya kanyang saktan at nagawa kanyang saktan. Marami pong unresolved issues ang taong ito. Sa totoo lang, kaya po sa nakikita ko, marami po siyang nagawa sa yung deception at minanipulate ka. Marami po siyang kasinungalingan na hindi mo po inakalang mahuhuli mo at hindi mo po inakala talaga na magagawa sa iyo ng taong ito. Sa totoo lang, siya po ay naging impulsive daw sa kanyang pakiramdam at hindi niya po kinakaya yung mga nangyari sa inyong dalawa rin, no? Actually, siya rin po ay nalulungkot, ngunit, no, hindi niya rin po ikaw ma-approach sa mga sandaling ito. Wala pong direksyon kung ano man po ang samahan na meron sila. Very unpredictable at na-stress and burnout din po itong taong ito sa iyong pagkawala. Okay? Teka po ha, balasahin natin ulit. Para sa susunod naman po natin ay Gemini, no? Gusto ko pong ibalik, no? Tapos balasa para bago makita natin kung ano po ang makikita natin for Gemini naman, no? Okay. May gusto rin po sa'yo, Gemini. May gusto po sa'yo mag-reach out. Meron na pong taong nag-iisip at meron self-awareness. May pagmamahal pa rin po sa'yo ang taong ito. Ngunit siya ay naging impulsive at siya po ay nawalan ng control, no, sa sarili niya. Ikaw naman po ay nawalan din ng boundaries, no, sa sarili mo at nawalan ka po ng paninindigan or principles, kinain po, no. Meaning, nag-aaway po kayo pero most of the time nagpapatalo ka na lang po kasi ang pakiramdam mo po hindi ka din po mananalo, no? Para po itong abogado, yung person mo na kapag po nag-aaway kayo hindi ka mananalo at talagang siya ay hindi tumatanggap ng kahit na anong pagkakamali. There's always tension. Pag kayong dalawa gusto mo lang naman din po ay pakinggan ka, no? Pakinggan ka, pag-usapan nyo, you meet halfway, pero ang nangyayari po, palagi ka pong nagwawalang kibuna lang para po matahimik na lang at nagkakaroon ka po ng minsan anxiety, no? Dahil sa person na ito o sa nagawa niya sa'yo ay hindi mo rin po matanggap. Nahihirapan ka pong sumaya pero most of the time kahit po masaya ka, mababaw po yung happiness mo. Kahit po ikaw ay tumatawa, no, naiisip mo pa rin po siya at the back of your mind, naiisip mo pa rin po siya. Ikaw po yung gumagawa ng self-victimization, natatrap ka po sa sarili mong isipan, sa totoo lang, no? At marami po kayong plano na hindi natupad dahil po sa maling nagawa niyang desisyon na nag-create po ng group conflict o malaking hidwaan sa inyong lahat. Yan. Okay? Yan po ang Gemini. Marami na po lagi sa akin nagre-request nito pero ngayon ko lang po nagawa, no? Pagpasensyahan nyo na po, no? Susunod po natin ay ang Cancer. Ano pong makikita natin sa Cancer? Fear of change, playing safe. Fear of change, playing safe. Nako, pareho po kayo, no? Sa totoo lang po, ngayon po ay nakakaramdam po ng matinding meron ka pong
instinct and intuition, no? Most of the time nararamdaman mo po kung may nangyayari, no? Pero tahimik ka lang po, nakikiramdam, pero sobra pong rakas ng pagkaramdam mo every time po na merong nangyayaring hindi angkop sa iyo, no? Siya po, ang partner mo po ay may takot, no? May fear of change. Alam niya po na meron kang intuition and instinct. Pero sa totoo lang po, kahit ganon, napakalakas din po ng pagdideny. Kung kayo po ay may power for instinct and intuition, may power din po ang partner nyo for denial, and talagang kahit magkapilipitan ng liig, ay wala pong aamin, no? Hindi po siya aamin, ano? Ikaw po ay most of the time ay nakakaya mo po, no, i-overcome yung mga may gusto rin po mag-reach out sa inyo. Nakakaya mo po kahit papanong dalhin yung mga problema mo, pero deep inside minsan parang feeling mo susuko ka na rin po at pagod ka na din po, no? Yung mga difficult situations sa iyo, kaya mo naman pong i-handle, no? Nakaka-recover ka rin naman po, pero there's some siguro mga ilang days, no, na minsan you feel very, very empty, no. May nagseselos po sa iyo ng matindi and self-centered, no. May tao po na nag-iisip sa iyo, at the same time may tao din po na sobra ka pong pinagseselosan. Yung partner mo po or yung ex-partner mo po ay merong loss of balance, disorganized ang buhay niya, and overwhelming nung nawala ka po sa buhay ng taong ito. Makaka-recover ka rin po in time, ano, pero sa totoo lang po, no, ikaw din daw po ang makakatulong sa sarili mo. Kailangan mo daw pong pakalmahin ang sarili mo kahit papano. Pagka may times na feeling mo, ayan na naman, bumabalik yung emptiness. At sa totoo lang po, may resentment naman po ang tao nyo, no? May resentment, may pagsisisi, pero takot sa rejection. Mataas din po ang pride, immature, at mas mature ka pa po sa tao mo, sa person mo. And meron po siyang financial struggles sa mga oras na ito. Yan po ang reading para sa ating mga Cancer. Okay, next will be Leo or Leo. Balasahin lang muna po natin. Okay, balasahin na po natin. So, tayo po ay Leo. Ano po ang makikita natin? Sa Leo home celebration, you used to have a happy memories, no? Mayroon po kayong masasayang moments na hanggang ngayon ay naiisip po rin po nyo at ng person nyo. Masyado po siyang natukso lang at naging carried away, no? Na carried away po siya sa mga tukso na akala niya po sasaya siya, but there you go, naging failure po siya. Naapektuhan po yung kanyang trabaho, naapektuhan po lahat ng ginagawa niya. There's always failure, no, sa ngayon, ano. Ang nangyari po dito ay natukso lang po siya at infatuation lang po ang nangyari sa kanya. Maybe na nagsawa lang po ito sa sitwasyon niyo, or nawalan po siya ng parang gana for the meantime, kasi parang feeling niya sa nawala ng spark, ng struggle. But ngayon po ay naghahanap lang po siya ng peace of mind, dahil sobra naman po ito ngayon. Sa totoo lang, parang bumagsak yung mundo niya, no? Na blown away lang po siya sa excitement, pero sa totoo lang po ay hindi din po yan totoo. Naramdaman mo po na bandang huli, lahat ng hard work mo, parang tinapon niya lang, lahat ng plano nyo ay nawala, no? Parang feeling mo hindi ka na po nito binibigyan ng atensyon na dapat ay para sa'yo, o yung mga desisyon niya po ay malayo na sa'yo, no? Ngayon po ang taong ito ay alam niya po sa sarili niya na no right decision, hindi po tama yung pinili niya, and somehow gulong-gulo po ito sa ngayon, ano? Ang tao pong ito ay
may mga kaibigan na sinasabihan, no, na kahit papano ay may iba pong nagsusulsul sa kanya, kaya hindi po din tama ang mga nagiging desisyon nitong taong ito sa buhay niya, no. Pero siya mismo ay nakakaramdam ng sudden awareness na alam niya po sa buhay niya ay siya ay nagkamali, no. Alam niya po, nararamdaman niya po, ito po ay naggagalit-galitan, ano, para po mapagtakpan niya kung ano po yung totoong pakiramdam niya. Sa totoo lang po, no. Medyo matigas po ang ulo nito, ayaw magbago, medyo may katigasan ng ulo, pero lahat po ay nangyari dahil sa quick decision, mga desisyong hindi niya po pinag-isipan, ano. Pero hindi ka pa rin po nawawala sa taong ito, at naiisip pa rin po ng taong ito lahat ng mga sinakripisyo mo para sa kanya na hindi niya po pinahalagahan. Okay? Ngayon po, tingnan po natin ang Virgo. Okay, tingnan po natin ang Virgo. Ano po kaya ang makikita natin sa Virgo ngayong araw na ito? Virgo. Okay, tingnan po natin ang Virgo. Medyo draining po ito kasi iba-ibang energies, no? Hinihiwalay ko yung mga energies nyo based sa zodiac sign nyo po, no? Okay. Financial security, there will be a blessing for you na parating po, no? Kung ikaw po ay aayos in the near future ang iyong financial security, your person will experience kabaliktaran po, no? Makakaramdam ka rin po ng minsan naiisip mo na parang gusto mo na rin pong magmahal ng iba pero hindi mo po kinakaya, no? Nasaktan ka po ng person mo based sa carelessness niya, no? Hindi po, ang akala niya po ay hindi niya sinasadya, hindi niya po alam na yan ay naging desisyon niya rin, ano? Fear of change, playing safe, sa totoo lang po, nung una, wala po itong balak na saktan ka, lokohin ka, laro-laro lang po ang sa kanya, pero ang hindi niya po alam ay siya po ang nalaro dito, no? Bigla po siyang nag-give in, parang siya po yung nadala sa sitwasyon, ano. Nakaramdam po siya ng coldness sa iyo nung mga una, at nagkaroon din po ito ng ego trip. Sa totoo lang, hindi niya po ine-expect na mangyayari sa inyo yan, at dala rin po siya sa materialism, no. Yung mga offer ng third party niyo na hindi niya po inaasahan. Yan. Legal matters for some of you, talagang medyo grabe po yung tindi o yung impact sa'yo ng na nagkasakitan po, no? Talagang grabe po yung impact, and hindi mo po akalain na gagawa siya ng ganyan na yung magandang memories nyo ay will turn into bangungot, no? Naging selfish po ang person nyo, and somehow hindi niya po inakala na dito kayo babagsak, no? Gusto mo pong minsan magsimula na ng bagong buhay na malayo sa taong ito, pero most of the time at the back of your mind, nandiyan pa rin siya at naiisip mo pa rin siya, no? There will always be excess pride and punishment sa taong ito. Makakaramdam po ang taong to ng matitinding pagsubok sa buhay niya, sa mga ginawa niya sa'yo, pero matapang at ma-pride and ego pa rin po ang taong ito. Nasaktan ka po niya ng sobra-sobra at dala-dala mo po ang trauma hanggang ngayon. The good news is, nasa sayo po, no, kung paano mo tutulungan ang sarili mo, makakaalis ka po dito sa sitwasyon na to kung magpo-focus ka po sa napakagandang blessings na parating sa buhay mo, na which is pwede ka pong magbago, no, at magkaroon ng bago at fresh start sa buhay mo. Okay? Susunod po ay ang aking mga ka-birthday, ka-birth month at ka-zodiac sign, ang Libra, no?
Tingnan po natin ang Libra. Okay, tayo kuma sa gitna. Deception, insecurity, tactics, and strategy. Ikaw po ay wag daw mag-dwell sa naging pangit, no? Naging pangit. Wag ka raw ma-insecure sa lahat ng panloloko, deception, tactics, strategies na ginawa po sa'yo. Mas mag-dwell ka daw po sa positive side na ginawa o naging resulta ng ginawa sa iyo, no? Sa totoo lang po, ikaw daw ang magdedesisyon sa buhay mo kung ikaw ay dadaan sa difficulties o magkakaroon ng fresh start, no? Ngayon po ikaw ay nakakaramdam ng matinding emptiness, no? Na-anxiety ka po most of the time. Naiisip mo yung mga oras na nag-clash of interest kayo, naiisip mo yung oras na kayo ay nagkaroon ng matinding pag-aaway, no? Ang tao mo rin pong minahal ay mataas ang pride, parang walang pakialam, parang walang pakiramdam, parang manhid, at parang hindi apektado. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, yan po ay lahat is all about the show, no? Naiisip niya pa rin po ang happy memories niyong dalawa, no? Kaya po sinasabi na wag ka daw mag-dwell sa negative thoughts. Most of you Libra ay lagi pong nakakaisip ng negative thoughts, no? Labanan mo daw po yan. Wag ka mag-dwell sa anxiety, wag ka mag-dwell sa sakit. Sa totoo lang po, you travel daw po, you travel, parang ako to ay you travel lang po, hindi yung empty. You travel daw po at marami pong darating sa yung magandang blessings ngayon at lalo na po sa susunod na taon, ano. Iwasan mo lang daw po yung mga anxiety, panic attacks. Always look for the brighter side of life, no. Huwag ka daw pong ma-retain sa pagsi-self-pity, sa pagluluksa, sa pagkawala, sa pagkalungkot. Tanggalin mo daw po yan sa buhay mo, no? There will also financial security na parating sa iyo. May financial blessings ka po na parating. Ikaw po ay matulungin, selfless, no? Most of the time, naiisip niya po yung pagiging selfless mo at yung pag-aalaga mo po sa kanya na ginawa na hindi niya po kahit kailan mahahanap sa iba, no? Most of the time po, no, maiisip niya po ikaw at ikaw lang po ang maiisip niya. Sa totoo lang, hindi ka po niya kakayaning palitan ng ganun-ganun lang at hindi po niya kayang hindi ka i-compare sa iba. Okay? Tingnan naman po natin. Scorpio. For Scorpio, lack of commitment, your person po, no, na nanloko sa inyo o ang person nyo po ay hindi naman po seryoso sa kanilang mga third party, no. Sorry po, pero ang mga third party po nila ay ginagawa po nilang panakipbutas, sorry for my word, maybe for sex only, no. Ang tao nyo po ay talagang lack of commitment, meaning hindi niya pa po binibigay yung same level of commitment na naibigay niya sa'yo kesa po dito sa person niyang bago ngayon, ano. This is all about lust, no. Pero po mayabang siya, no, kahit pa paano, win at all cost. Gusto niya pong ipakita sa'yo na nanalo siya at all costs, no? Na hindi po siya basta-basta ganon. Pero sa totoo lang po, ang person nyo kahit ipakita sa inyo na win at all costs, there is depression, ano? May slow change po sa kanyang nangyayari na from ang saya-saya to slow change, nagkakaroon na po siya ng depression, nagsisink in na po sa kanya yung ginawa po niya sa yung pag-iwan, leaving behind, moving on. Akala mo lang po masaya ang person na ito, pero puno po siya ng regrets, no? Alam niya po na no right choice, hindi po ito ang tama.
na ginawa niya pero wala po, nalulundaw po siya doon. Lack of commitment, conflict, panay conflict din po ang nangyayari sa kanila ng third party. Kaya wag ka pong maapektuhan kung ang pinapakita po sa iyo ng person mo or nababalitaan mo po sa person mo ay panay saya. That is not true, no? Ina-avoid lang po niyang makita mo lahat ng conflict sa buhay niya at talaga pong sunod-sunod din po ang confusion, brutality, and chaos. Nako, medyo hindi po maganda ang nangyayari sa kanila ng third party. Kaya kung panay picture po ito ng happy moments, happy pictures, wag mo daw pong bilhin. Hindi po yan totoo, no? Wala ka na pong pupuntahang pababa, ikaw po ay paakyat na at lalo pong magkakaroon ka rin po ng rewards, fruit of labor. Lahat po ng pinaghirapan mo ay unti-unti mo pong aanihin, ano? Makakakita ka rin po ng bagong pag-ibig in time when you are totally healed from this person. Okay? Next is Sagittarius. Okay po. Okay, so sa ating Sagittarius naman po, no? Wag ka daw pong matakot. Don't be afraid to try new things, manalo sa ibang bagay kahit hindi daw po dito, no? You go out of your comfort zone daw and maghanap ka po ng bagong bagay na makakapagpanalo sa iyo sa sitwasyon mo ngayon, ano? I-give up mo daw po lahat ng pains na binigay sa iyo ng kahapon. Kailangan mo raw pong tulungan ang iyong sarili na magkaroon ng new perspective sa buhay. Kalmahin mo daw po ang sarili mo. Focus on positive side of life. Wag mo raw pong i-close yung iyong puso, no? Don't be impulsive na ayoko na magmahal. Pero at the same time, wag ka rin daw pong maging impulsive na sige, ito na lang kahit na hindi mo siya gusto, no? Kailangan yung papasok ka sa isang relationship na gusto mo pa talaga at kalimutan mo raw po yung pagiging immature at naging rude sa iyo yung ex-partner mo. Kailangan mong i-open ang mata mo sa bagong possibility o emotional immaturity. Talagang naging immature po ang person nyo kung paano i-handle ang inyong relationship. And somehow, if you are not happy sa ganyang klaseng relationship, ikaw daw po ang tumulong sa sarili mo. Huwag mo daw pong i-close yung puso mo. Balansihin mo daw po yung mga pagbabago sa buhay mo at ang mga panluloko sa iyo. Always avoid mo daw po yung mga red flags, no? Nakita mo na daw po kasi pero hindi ka pa po nagpatalo. Talaga pong kinaya mo pa rin talagang dalhin, no? Kaya ayan, wag ka raw pong matakot, papanik ka na rin po, no? Patapos ka na rin po sa ganitong klaseng sitwasyon at lahat po ng blessings ay pwedeng dumating sa iyo at yung mga blessings and fruit of labor mo po ay maaani mo na rin po, no? Ang paghihiwalay niyo po ay magkikreate sa iyo ng bagong perspective sa buhay at gagawin ka po nitong mas matatag pa. Ayan. Okay? Capricorn. Capricorn, meron pong isang tao na may resentment and desire to reconcile with you. No, kailangan lang daw po maging maingat ka dahil hindi daw po lahat ng gustong bumalik ay natuto na ng leksyon. Kailangan mo daw pong i-control yung feelings mo, maging kailangan mo raw pong protektahan din, no? Defensive. Kailangan i-depensahan mo rin yung sarili mo kahit magmukha ka raw defensive kung ikaw ay kakausapin itong taong to para maramdaman niya na hindi ka po ganun lang kadaling balikan, lokohin at saktan, no? Gamitin mo raw po ang iyong isip, no, bago ang puso dahil ilang beses ka na raw po
nasaktan ng dahil sa paggamit ng puso, no? At sa nakikita ko din po dito, no, na marami pong bagay na may resentment talaga ang taong ito, no? Maraming bagay siyang naiisip ngayon kaya nakakaramdam siya ng resentment. Ngunit ang taong ito ay takot din po sa rejection, ano? Masyado rin po ang self-confidence ng person mo, no? Na talagang sabi ko po sa iyo ay talagang nakikita mo din kung gaano siya kalala, no? Mataas din po ang pride ng person mo. Kaya sa totoo lang, kinakain ka din po ng buo ito most of the time. Hindi din po ito marunong mag-sorry, no? Lagi pong pagalit, no? Pagalit ang style ng person mo sa'yo. Kaya unang masindak talo, no? Kailangan mo raw pong i-control ang mga bagay-bagay. Huwag ka daw pong magpatalo. At darating daw po ang oras na makikita mo po kung ano yung mga para sa'yo, no? Hindi daw po para sa'yo ang ganitong klaseng sitwasyon. Kailangan mo raw po ng breakthrough, clarity, and sharp mind kung kakausapin mo ang taong ito o try mo po ang makipagrelasyon ulit dito dahil sinasabi ko po sa ngayon, naiisip niya po to reach out to you, pero sa totoo lang po, medyo meron pa po itong kataasan ng pride, hindi ganun kadaling lumapit sa'yo. At lalo na ngayong disaster ang buhay niya, no? The Tower, shocks, lumabas sa Capricorn ang The Tower. This is disaster. Sunod-sunod na pagbagsak ng kamalasan sa buhay niya sa sobrang sakit na binigay niya sa'yo. Ngayon ka po niya naiisip na ikaw daw po ang kanyang katahimikan sa kanyang magulong-magulong mundo. Yan po ang Capricorn, no? About regrets, no? Dahil sa sobrang dami ng kanyang kamalasan, naiisip niya po na iyan daw ay ang kanyang malaking karma sa buhay, no? Hay, ganun talaga. Okay, next is Aquarius, no? Disappointment for Aquarius, no? May nakakaramdam po ng matinding disappointment. Your person, nakafeel niya po na matinding disappointment sa buhay niya ngayon. For whatever reason, hindi niya po alam bakit siya nakakaramdam ng matinding disappointment. Maybe ngayon po na dumarating lahat sa kanya, yung sakit ng kahapon, ngayon pa lang po nagsisink in sa kanya yung sakit na binigay niya sa iyo dahil sa ginusto kanyang iwanan, freedom, explore, gusto niya po mag-explore, no? Nakaramdam po siya ng matinding pagkaumay sa relationship niyo, pero ngayon niya po naiisip na ito ay hindi tama, no? There's confusion, bakit ka po niya namimiss? Bakit may longingness po siya sa iyo na hindi niya po maintindihan, no? Nakakaramdam po siya talaga ng matinding confusion sa mga oras na to. Yung paghihiwalay niyo po na akala niya ang hinahanap niya for freedom and explore, doon po din siya bumagsak, no? Bumagsak po siya dahil sa loss and separation, hindi niya po alam. Ngayon po siya nai-stress, no? Nakakaramdam ng matinding pain, heartbreak, suffering, and grief, no? Parang nararamdaman din po ng ex-partner nyo at ng third party nyo na hindi pa po siya tapos. Meron pa po kayong unfinished business, pero siya po ay mataas ang pride. Kahit po alam niya na sa sarili niya na kinakarma na siya po ay nagmamagaling at nagmamarunong pa rin dito, no? Ang dami niya pong tactics and strategies na pinadaan sa iyo, pinairal sa iyo para po mapagtakpan lahat ng kalokohan niya. Pero ngayon po yaan ay bumabalik sa isipan niya sa araw-araw ngayon, no? There is failure, no? Failure din po, no? Pwede din po maapektuhan ang trabaho nito o ang araw-araw na ginagawa niya sa buhay dahil po kakaisip sa iyo o kakaisip sa kanyang mga kalokohang nagawa sa iyo, no? There is fear, sadness, and loneliness, no? Dito lang ako nakakuha niyang fear, sadness, and loneliness sa Aquarius, no? Siya po ay may takot, lungkot, at talagang matinding emptiness po, no? Araw-araw niya pong nararamdaman yan, kaya most of the time,
nahihila niya po, no, Aquarius, nahihila niya po yung energy nyo. Kaya most of the time, wala kang problema. Bigla mo pong naiisip na, anong nangyari? Anong problema ko? Wala naman akong problema. Pero ngayon, parang ang lungkot-lungkot ko, no? Nararamdaman at nahihila mo po yung kanyang lungkot. Yan po ang Aquarius. Last but not the least ay Pisces. Tingnan po natin. Last but not the least is Pisces. Ano kaya po ang makikita natin sa Pisces? No? Lack of commitment, greediness, and loneliness. Sa nakikita ko po dito ay kailangan mo pong magkaroon ng confidence level, ano? Kasi sa totoo lang po, nawalan ka po ng confidence level kahit na po pinagpalit ka sa hindi naman ganun kaseryoso. I mean, sa ngayon, akala mo seryoso sila, masaya sila, pero no. They are very stressed right now actually, no? Kailangan lang po nilang magsama because of reasons na iba po ang agenda, no? Lack of resources, unstable. Maybe ito po ay lack of resources, unstable. Ito po yung isa sa mga naging problema niya. Bakit kailangan niya pong kumapit dito, no? Maybe struggle po siya when it comes to financial, ano? Talagang hindi niya po ma-overcome yung storm na nangyayari sa buhay niya. But sa'yo, it's a victory and success. Akala mo po ikaw ang talo, akala mo po ikaw ang talo sa sitwasyon nyo, sila masaya, ikaw yung malungkot, ikaw na yung niloko, ikaw pa po yung malungkot. Pero no, this is victory and success for you, Pisces, no? Sa totoo lang po, mag-start po din yan, bumagsak, mag-panic, mag-slow down, change, no? Ikaw po ay makakaramdam ng success kapag natuto po mong tanggapin ang mga bagay-bagay. There's error of judgment. Sa totoo lang po, may nakikita po akong error of judgment. Dinadivert lang po niya into positivity lahat ng negative, no? Minamanipulate niya lang po yung sarili niya, inuuto-uto niya na po yung sarili niya na everything will be alright, but there's immaturity. Pinagsisisihan niya rin po yung naging rudeness niya sa'yo sa huling part po ng relationship niya. Okay? Yan po, no? Sa totoo lang po, ayan, no, failure, no? Panay failure din po itong si Pisces, no? Yung person niyo po, no? Somehow, nararamdaman niya po na nakaka-recover ka na daw po. At sana daw ay mapatawad mo siya in time, no? Sa totoo lang po, no? Pero sa totoo lang po, you go out with your friends, you have to move on from this situation, ano? There will come a time siya po ang makakaramdam talaga ng dissatisfaction and lack of inner joy. Hindi mo po alam pero talagang makakaramdam at makakaramdam po siya ng lack of inner joy, group conflict, and frustration sa mga nangyari at nagawa niya sa iyo. Alam niyo po, hindi niyo kailangan gumante, Pisces, no? Hindi mo kailangan gumante. Yung tadhana po ang mismong gaganti para sa iyo sa lahat ng mga nagawa niya. Okay, ayan po ang reading for the day sa inyong lahat, and I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you give me a like and comment down below po, at yan, ano, magbabalik po ako for our second reading of the day, but may pinagbigyan lang po ako na from first reading natin ay all about zodiac signs. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, at for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only legit FB account, no? And sa lahat po na magbibigay ng super thanks, I would really appreciate that. Lalo na po
nalalapit na po ang ating One Love a Day for the Street Elderly. Malaki po ang matutulong yan on September 14, and we will record it and isi-share po namin sa inyo yan on September 15. Maraming salamat po, and to all my Lady Elena friends, family, and subscribers na ever loyal at solid, maraming salamat po, and I love you all from the bottom of my heart. And sa lahat po sa inyo, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik, but I do hope na napanood nyo na po yung first, second, and third reading kahapon bago po kayo lumaktaw sa first and second, sa second reading ngayon at first reading na ito. Maraming salamat po. God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa prayers. I'm starting to recover po, and babalik po ulit ako para pasalamatan kayo at magbigay ng second reading of the day. I love you all. God bless you. Bye!